Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Tatalakayin po natin ang tungkol dito. Medyo hindi na po ito trending pero gusto ko lang pag-usapan at paulit-ulit ko na tong kinontent recently pero hindi ko to ginawa ng commentary. Ang pagkakatanda ko noon ay nire-upload ko lang yung video regarding din po sa mga transgender o mga bakla na gustong-gusto nilang mag-CR sa mga babae. At feeling nila kasi na sila ay may ekop. 'Di ba? May ekop sila. Yan ang feel nila sa sarili nila. Pero deep inside kasi, kahit sabihin mo siyang nagkatawan o nagbihis babae, pero yung pinaka-hormone niya o yung mismong physical appearance niya bilang isang tao ay may lawit pa rin siya. Nag-viral ito sa social media, mga ka-plastic, dahil sinita po siya ng isang MRT guard at sinita lang naman siya, mga ka-plastic, dahil nahuli siyang nagsisiyar sa comfort room ng mga babae. Baga ito po ay isang bagay na matagal na pong pinag-uusapan, hindi dahil sa discrimination Hindi po sa dahil na tinatangi yung mga katangi o yung mga kasarian ng bawat tao. Kasi matagal na tong issue na bakit kailangan mag-adjust ang isang private establishment o kahit sa aspeto ng building o baging o paaralan man yan o ano man yan, ba't kailangan mag-adjust, diba? At dahil dyan, mga ka-plastic, si Manong Guard sa MRT, siya po ang nawalan ng trabaho dahil nag-complain ang transgender na ito, mga ka-plastic. If a man pretends he is a woman, that is a decision. But if he was asked to pretend he is a woman, that is our decision. Diba? Tama. Hindi po siya particularly naturally as a gender na ikaw ay natural na babae. Baga, nagpe-pretend ka lang Feeling mo kasi sa sarili mo, feminist ka. Pero nakakaramdam ka rin ng libog bilang isang lalaki. Mga ka-plastic. Male and female lang naman talaga. Tama naman si Manong Guard, mga ka-plastic. So nakakalungkot kasi nawalan ng trabaho yung tao dahil sa gender discrimination. I only ask you to transfer because you're transformer. Yanap tayo ng magandang comment. If you put BMW sticker in the Benz, it's still a Benz. You have your right to your own delusion. But it does not mean that all of us should play along. Tama ka naman. Kahit nabalutan mo yung unggoy ng barong Tagalog, ay unggoy pa rin po yun, mga ka-plastic. Base nga sa Biblia, dalawa lang po ang kasarian na inilikha ng Diyos. Babae at lalaki, mga ka-plastic. Pero unfortunately, meron pa rin kasi mga mental illness ang tao na pinipiling niya sa sarili niya na lalaki siya, boyish siya, bakling siya, babae daw kuno siya. Feeling mo lang yun. Kasi nga, yung fantasy mo bilang as a aesthetic, bilang ginagawa mong aesthetic yung pagiging feminist, kahit na alam mo sa sarili mong wala kang kakayanan magregla, wala kang kakayanan na magkaroon ng regla, spasm, or tinatawag na
let's say, ano ba yun? Constipation. Tayo, magkakaroon lang tayo ng constipation pag matakaw tayo sa pagkain, mga kaplastik eh. Diba? Pero yung sabihin mong natural na babae na may kakayanan kang makabuo ng sanggol sa sinapupunan, hindi mo kayang gawin yun. Maaaring magawa mong pahulmahin ng sarili mo na maging babae. Magparitoke ka ng dibdib, ng ilong, ng mukha. Mapaputol mo man yung ari mo, pero hindi mo kayang manipulahin na magkaroon ng sariling anak galing sa puwerta mo. Mga kaplastik. So dahil dyan, mga kaplastik, natanggal si Manong Guard. Ganito kasi ang nangyari. Saan? Ito. Panoorin natin yung video. Ito kasi yan, mga kaplastik. Ngayon ba kayo mag-approach sa akin? Ha? Ano? Kinder nyo. Oo nga. Tawag ko yung edad ka. Nasaan ako, oh? Hindi. Mali po yung ginagawa nyo eh. O, nag-iingay Customer ka. ako dito. Hindi mo ano. Una sa lahat, hindi po customer ang tawag sa'yo. Bakla. Ang tawag sa'yo, commuter. Wala po kayo sa department store, sa supermarket para sabihin mong customer ka. Dahil commuter ka lang. Nagpe-pretend ka lang na babae na gusto mong bumanyo sa mga babae. Alam mo, naipit sa dalawang malaking bato to si Manong Guard. Alam mo kung bakit? Kung pinabayaan ka, what if pinabayaan ka na magbumanyo sa mga babae? Paano kung tamaan ka ng kalibugan sa katawan at bigla kang mang-rape o manghalay ng babae diyan sa loob ng banyo? Ano na lang ang gagawin ng Manong Guard? Papagalitan pa rin siya ng officer niya at ng management ng MRT na bakit pinabayaan mo yun? Pati nayaan mo yung bakla na magbanyo sa banyo ng mga babae dahil alam mo na lalaki po yung pumapasok doon. O di, which whether of two scenarios na kung maaari parehas din siya matatanggal. Kaya napakahirap maging isang guard eh. Wala kang paglulugaran, mga kaplastik. Sumunod ka man o hindi sa policy, tanggal ka pa rin. As long as na may tao o someone complain on your action. Di ba, mga kaplastik? Kawawa yung Manong Guard. Ginampanan lang niya yung tungkulin. Tapos tatanggalin siya sa trabaho dahil dinisiplina lang niya. Tinik an action niya yung tao napigilan na bumanyo sa mga babae. Yung baklang to. Hindi man lang nag-isip yung management ng MRT. Hindi man lang inunawa yung sitwasyon. Basta na lang po tinanggal yung Manong Guard. Di ba bugok din yung management ng MRT? Parang kagaya din sa Santa Lucia Department Store, mga kupal. Sumunod ka na nga sa policy. Tanggal ka pa rin. Diba? Grabe. Isipin mo yun. Sumusunod ka sa policy. Pero unfortunately, kaya sumunod ka o hindi, tanggal ka pa rin. Ganyan na ganyan ang nangyari sa gwardiya na yan. Kasi ang storya ko kasi dyan sa Dev Store, sumunod daw ako sa policy, mga kaplastik. Itong Santa Lucia demonyo na yan, na department store, sumusunod ka lang sa polisiya. Na sabi nila, bawal po dumaan ang mga items o mga big items
sa elevator ng customer. Siyempre, sinunod ko yun. Ngayon, dumating yung point na may customer ako, dalawa, mag-asawa po sila. Ngayon, pagka-assist ko sa kanila, siyempre, ni-return niya yung item na nagkamali o kulang yung laman. In-assist ko, siyempre, maayos ang pakikitungo ko, pinausap ko na maayos, mga tamang procedures o kung ano-ano pa. At then sinabi ko rin yung mga policies na hindi po pwede tayo dumaan sa elevator ng customer dahil may dala po tayo malaking item. Ngayon, hindi naman nagreklamo nung una yung customer, pero unfortunately, siyempre, bigla kasi nag-i-spike yung ugali ng tao once na makaramdam sila ng pagod, tired, mga ka-plastic. Ngayon, nandun na tayo sa punto na papunta na ako sa parking lot, which is malayo po ng konti dito sa building na kinatatrabahoan ko before. Pero nagulat na lang ako after namin itirenansak yung item at kinuha namin yung return item na yon, ay bigla na lang akong inireklamo sa customer service. Nagawa daw na pinagod ko daw sila. Na kung saan daw ko daw sila pasikot-sikot din dumaan. Sinabi ko naman sa kanila yun before bago siya nagreklamo. Namintig ang tenga niya dahil namintig ang mata niya. Gawa daw na nagbungis-ngis daw ako. Gumawa siya ng storya niya sariling version niya ako, sinabi ko lang naman na sumusunod lang tayo sa policy dahil bawal nga kasi. Kung nakaramdam pala siya ng pagod that time, bakit hindi siya nag-suggest na pwede ba yung asawa ko na lang pong lalaki ang sumama kasi pagod ako malayo kasi yung parking lot. At lingid sa kaalaman ko, hindi naman po siya nagsabi na buntis siya. Kaya hindi ko rin alam na buntis siya. Ngayon, naglabas siya ng mga samot-saring imbentong kwento at nagsumbong siya sa manager ko that time. Na buntis daw siya, pinagod ko daw siya kung saan daw kami dumaan. Ako, siyempre, dadaan ako sa kung saan ang tama. Kasi, policy ng store. Siyempre, susunod ako. Ano naman gawin ko yung gusto niya na bawal naman talaga. So naiipit din ako sa dalawang malaking bato. Yung galit ng customer and then yung policy ng store. So si gago naman na manager, pinagtanggol niya yung customer. Siyempre, customer is always right Kahit alam niya sa sarili nila na sila ang gumawa ng batas They bend the law. Yun nga yung sinasabi ko ng recent content ko about sa bend the law ni Erwin Tulfo. Kung gaano kakupal yung kumpanya ng Santa Lucia Department Store, hayop na yan. Binebend nila yung law base sa reklamo ng tao. At lalo na kung hindi ka gusto ng manager at boss mo, mga ka-plastic. Ibebend nila yung law. Kahit sila mismo ang naggawa at sumunod ka lang sa policy. Just as well na ginawa ni Manong Guard ng MRT na sumunod lang din yan sa policy. At dahil may nagreklamong kupal na commuter, sino pinagtanggol ng MRT? Ng management? Siyempre si customer. Customer is always right Kahit wala na sa katwiran Diba? Kaya kawawa tayo mga ordinaryong Pilipino Wala tayong kalaban-laban sa mga putang inang to. Alam nila sa sarili nila na sila ang gumagawa ng policy. Ngayon, pag sinunod mo yung policy nila at may nagreklamong customer, tayo ang tagilid. Iiwan tayo sa bangin na nahulog. Diba? Isip-isip din mga ka-plastic kung gaano tayo tinatarantado ng mga kumpanya natin.
Diba? Tuloy natin yung video. Kahit talaga dito, ginugulo mo ako. O sige. Ready? Red one. Ano ba ginawa ko sa inyo? Pinapalipat lang kita, sir, kasi lalaki ka, sir. Female area po yan, bawal yan. Female area. Okay, sige. Ready one. Malinaw na sinabi niya. Red one. Ready, red one. At meron pa siyang karapatang mag-video sa Manong Guard. Na kung tutusin, privacy yan. Diba? Bakit kailangan mong palakihin yung problema? Na gusto mo kampihan ka ng mga social media netizens? Gusto mo kampihan ka ng mga bashers? At iba to sa Manong Guard yung kasalanan? Na ginampanan lang naman niya ang kanyang trabaho? Diba? Isipin nyo yan, mga kaplastik. Kung gaano katarantado yung mga kumpanya natin na kinampihan nila yung mga taong to kaysa sa'yo na nagsisilbi ka ng buong buo at handa kang itaya yung reputasyon mo, yung pangalan mo para sa kumpanya. Tapos after all this, ganito ang isusukli sa'yo ng kumpanya mo. Napakasakit nun, mga kaplastik. Hindi ka kayang pagtanggol ng kumpanya mo dahil iniisip nga nila proteksyon para sa kumpanya at hindi masira yung pangalan ng kumpanya. Di bali nang mawala ka, mamatay ka, wag lang yung kumpanya ang mamamatay. Diba? That's the sad reality between the employer and the employees on how treated on their employees o colleagues. Diba? Depende sa lakas. So nakakalungkot na tayong mga ordinaryong empleyado ay laging talo kapag may nagreklamong bugok na customer o commuter ng MRT. Inampanan lang niya yung policy pero natanggal pa rin. So ang moral lesson dito, mga kaplastik, kapag may mga ganitong insidenteng mangyayari, if ever na mangyayari to sa buhay ninyo pag nagtrabaho kayo, magbulag-bulagan na lang po kayo. Magtanga-tangahan. Total, pinagtatanggol mo pa yung kumpanya kapag ginawa mo naman yung trabaho mo bilang isang empleyado. Ikaw rin ang talo eh. Mas maganda na lang na umiwas ka na lang sa mga ganitong sitwasyon. At mas maganda na lang na sana wag mo na lang hayaan mo na lang yung mga bakla na yan. Masyadong entitled eh. Feeling niya may poke siya eh. Diba? Feeling niya meron siyang ekop eh. Pero sangka, pag bumanyo naman yan sa mga banyo ng mga babae, nakatayo pa rin yan eh. Di naman uupo yan eh. Nakatali yung uten niya dun sa pag ganun eh. Anong point of view na kailangan mong bumanyo sa mga babae? Kailangan pa talaga mag-adjust ang gobyerno at mga private na establishmento para sa inyo. Dalawa lang po yung banyo na option at dapat doon ka lumugar kung anong kasarian meron ka. Wag naman po kayong magpiling entitled o empower. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Medyo mahaba na rin yung opinion ko dahil maging ako na-carried away sa mga sitwasyon na to eh. Dahil lahat naman tayo may mga hinuhugot sa buhay. Lahat naman tayo may karanasan na unfair talaga ang trato pagdating sa trabaho.
kahit saang aspeto, na sinusunod mo lang naman talaga yung policy, pero bandang uli, talo ka pa rin. Wala ka ng trabaho. So napakahirap talaga maging normal na tao, no? Tayo ang masama, tayo pa rin ang mali. Sumunod ka na nga, mali ka pa rin. Sino tarantado? Yung management, yung boss mo, yung manager mong gago na gumawa ng policy, pero sila mismo ang bumali dahil may nagreklamo na. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. All right. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.